Nitong pandemya na uso ang online selling. Pero pati raw ang organ, gaya ng kidney, nilalako na rin online. Para bigyan ng mukha ang balita, Mobile Journal King Senko. Sasakyan, motorsiklo, mga cellphone, bags, at kung ano-ano pa, lahat na mabibili online. Pati nga raw internal organs. Mag-browse-browse lang kayo gamit ang smartphone nyo, maaari na kayong mag-shopping. Kung di sa app o marketplace, pwede rin sa ilang page at group sa social media. Gaya na lang ng isang ito na nakita namin. May nag-post na naghahanap ng donor ng kidney. Marami naman ang willing mag-donate, pero may mga pasimpleng badly needed money. Madalas naglalaro sa 300 to 500,000 pesos ang bayaran. Pero teka lang mga paps, hindi raw ganyan ang pagdodonate ayon sa eksperto. Kung mayroong gustong mag-donate, usually kasi sa kakilala ito kasi donation should be voluntary. Ayon din sa Department of Health, hindi basta-basta ang proseso sa pagdodonate ng organ. Pinag-aaralan pong maigi ng ating pong mga ospital kung sino yung appropriate na donor ng organs na to para dun sa pasyente. Yung mga nagbebenta o di kaya po yung mga sinasabing nakikidnap, ito po ay dadaan pa rin sa proseso. Hindi pa rin po yan kasiguruhan na porke may organ na kayo, ikakapit sa inyo agad yan ng ating mga doktor. Kaya hindi porket may willing na magbenta at afford mo ang rate nila ay may instant organ ka na. Ayon sa PNP, maaaring makulong ng hanggang 20 taon o magmulta ng 1 hanggang 2 milyong piso ang lalabag sa batas. At hindi lang ang bumili at nagbenta ng organ ang pwedeng managot sa batas, kundi maging ang doktor na nagsagawa ng transplant. Bukod dyan, maaari din daw magamit sa masama ang mga impormasyon na makukuha ng isang taong hindi nyo naman talaga kilala. Mga paps, malaking hamon talaga ang anumang karamdaman. Ganun na rin syempre ang hirap ng buhay. Kaya pati organ, nilalako online. Pero mga paps, mas safe pa rin kung doon tayo sa subok na at legal na paraan. Mobile Journal, King Senko po, hatid ang mukha ng balita.